Maagang dumating si Bianca de Silva sa opisina, gaya ng nakasanayan. Eksaktong 7:45 a.m., nakaayos na ang buhok niya sa perpektong bun, naka-heels na Valentino, at nakaayos ang bawat papel sa mesa bago pa dumating ang iba. Sa mundo ni Bianca, ang pagiging maaga hindi lang disiplina. Ito ay kapangyarihan. Ang opisina ng Arcanis Group, punong-puno ng mga taong laging nagmamadali. Pero kapag dumaraan siya, parang automatikong bumabagal ang oras. Tahimik ang paligid at may bahagyang kaba sa mga tingin ng mga empleyado. Ganon siya kalakas, lalo na ang kanyang presensya. "Good morning, ma'am." Bati ng receptionist. "Good morning." Sagot niya, hindi tumitingin, nakatutok sa tablet habang nagbabasa ng reports. Ngayon ang araw ng internal briefing para sa kanyang dream project proposal. Isang rebranding campaign na gusto niyang i-present sa board next week. Pero bago pa siya makapagsimula, may hindi magandang balita ang HR. "Ma'am Bianca," tawag ni Laila, ang kanyang sekretarya, habang maingat na kumakatok sa glass door. "Yes?" Tanong niya, hindi inaalis ang tingin sa laptop. "Tinawagan po ako ng President's Office. Si Sir Martin aalis ng bansa for 2 weeks so may ipapadala daw siyang acting liaison para sa project niyo." Tumigil siya sa pagtatype. "Liaison? Ba't ko kailangan yon? I can handle this myself." Kasi raw, kailangan pa rin ng signature approval ng President's Office for the project. Kaya pinadala niya po si... Biglang bumukas ang pinto. Doon pumasok ang lalaking magbabago ng kanyang umaga. "Good morning. Ako si Ethan Ramos, Executive Assistant ni Sir Martin." Masiglang bati ng lalaki. May bit-bit na 2 paper cups ng kape at isang box ng donuts. Halos mahulog ang panga ni Bianca. Nakasuot nga ito ng suit, pero ang necktie halatang minadali lang. Sa loob ng blazer, may nakaprint na Star Wars shirt at ang pinakamatindi, hindi pareho ang kulay ng medyas. Ang isa ay navy blue, ang isa naman ay cartoon prints ng pizza. Tumikim si Bianca. Dahan-dahan. Parang sinasala ang bawat detalye ng pagkatao ng bagong dating. "Mr. Ramos, alam mo bang corporate office to, hindi comedy bar?" Malamig niyang tanong. Ngumiti lang si Ethan. Hindi alintana ang sarkasmo. "Opo, ma'am. Pero sabi ni Sir Martin, seryoso na raw masyado ang team niyo. Ako na raw bahala magdala ng konting good vibes." "Good vibes won't get my proposal approved. And for your information, hindi ako nangangailangan ng assistant." Sabat ni Ethan sabay ngiti. "Hindi po ako assistant ko technically. Pero habang wala si Sir Martin, ako raw tutulong para ma-fast track ang dokumento at approvals. Think of me as your bridge to the board." Napahinto si Bianca. Ibig sabihin, kahit gaano siya kagaling, kailangan pa rin niyang dumaan kay Ethan. At yun ang pinakamasakit. "Fine," malamig niyang sabi. "Pero tandaan mo, Mr. Ramos, hindi ako tumatanggap ng mediocre work. I run my department with precision. So kung may bala ka maging funny man dito, I suggest you try HR's wellness program instead." Tumango lang si Ethan. Tila hindi apektado. "Noted, ma'am. Pero kung sakaling magka-crash ang system niyo, dahil sa sobrang precision, tawagin niyo lang ako. I am pro at fixing messes." "Mess? Hindi ko kilala ang salitang mess." "I love life, ma'am. Kilala niyo?" Sagot ni Ethan sabay ngiti. Lahat ng staff biglang nagkatinginan. Halos pigilan ng tawa. Si Bianca, itinaas ang kilay sa inis. "Mr. Ramos?" "Yes, ma'am." "Out." Ngumiti si Ethan. Nagbigay ng isang mock salute at nagsalita. "Roger that, Ma'am Vice President." Bago lumabas, iniwan pa nito ang isang cup ng kape sa mesa. "Flat white, 2 pumps of caramel. Same order as Sir Martin said you prefer."
Bago pa siya makapagsalita, nakangiti na ito at nakalabas na. Pagkalipas ng ilang minuto, tinitigan ni Bianca ang kape. Paano niya nalaman yan? Napapaisip niyang saad sa sarili. Pinilit niyang itapon ng inis, pero sa hindi may paliwanag na dahilan, inabot niya ang cup at tinikman ito. Masarap, eksaktong timpla, at doon siya lalong nainis. Pagsapit ng tanghali, nagmeeting si Bianca kasama ang core team. Nakaposisyon siya sa head ng mesa, tulad ng dati, pero sa gilid si Ethan. Nakikinig, nakasandal, nagsusulat ng notes gamit ang pen na may maliit na panda sa dulo. Mr. Ramos, ba't panda ang ballpen mo? Tanong ni Bianca sa gitna ng presentation. Hindi niya na mapigilan pa ang sarili. Regalo ng pamangkin ko, ma'am, pampaswerte. Sabi niya para daw hindi ako kainin ng stress ng mga boss kong matataray. Tahimik ang kwarto tapos sabay-sabay ang tawa ng team. Relax, ma'am, joke lang po yun. Hindi alam ni Bianca kung bakit parang umiinit ang tenga niya. Hindi siya sanay na ginagawang biro. Hindi siya sanay na may ganitong aura. Matapos ang meeting, sinundan niya ito palabas. Mr. Ramos? Yes, ma'am. Kung gusto mo tumagal dito, iwasan mong gawing stand-up show ang opisina ko. Yes po. Pero aminin niyo, natawa kayo kanina. Hindi. Pero ngumiti kayo, ma'am. Hindi niya alam kung paano sasagutin yun, kaya tinalikuran niya na lang ito. Habang naglalakad siya palayo, napahawak siya sa dibdib nang hindi niya malaman kung bakit. Baka dahil sa inis, o baka dahil sa kape. Pagsapit ng gabi, nag-iisa si Bianca sa opisina. Tahimik, binuksan niya ang email mula sa President's office. May attachment na file. Pagbukas niya naroon ang buong schedule. Organized. May color-coded system. Lahat ay perpektong nakaayos. Napangiti siya ng bahagya. So marunong din pala siya. Pero bago niya maisara ang laptop, napansin niya ang note sa dulo ng email. Ma'am, I added reminders for your lunch breaks. You tend to skip meals. Don't make me report you to the HR for self-neglect. E.R. Napakunot siya ng noo, tapos natawa, konti lang, pero totoo. At sa pagkakataong yun, napansin niyang hindi ganon kabigat ang gabi sa kanyang opisina. Kinabukasan, maagang dumating si Bianca, mas maaga pa kesa dati. Hindi dahil sa inspirasyon kundi dahil nakakaramdam siya ng inis. Magdamag siyang hindi mapakali. Matapos mabasa ang email ni Ethan Ramos. Lunch reminders? HR for self-neglect? Sino ba tong lalaking to at parang kilala na agad ako? Habang nakaupo siya sa harap ng laptop, pinilit niyang ituon ang sarili sa proposal deck para sa project na rebrand with heart. Pero kahit anong gawin niya, bumabalik sa isip niya ang biro ni Ethan kahapon. I love life, ma'am, kilala niyo? Ang sakit lang. Kasi totoo, matagal nang wala. At oo, may ibang may hawak na ng dating kanya. 8 buwan mula na iwan siya ni Marcos, ang architect boyfriend niyang kasama niya for 4 years. Lahat ng plano nila, bahay, kasal, future, biglang naglaho nang tanggihan niya ang alok nitong lumipat sa Singapore. Hindi ko iiwan ng Arcanes, Marcos. Hindi ko kayang bitawan yung project na pinaghirapan ko ng 3 taon. Ang sagot nito, kaya mo namang piliin ako pero di mo magawa. At ngayon may bago na itong girlfriend. Makikita niya minsan sa social media. Parehong architect, parehong adventurous, parehong may oras di tulad niya. Kaya nang binanggit ni Ethan ang love life, parang tinamaan ng bala ang pride niya. Ma'am Bianca, napabalik siya sa realidad. Nakatayo si Laila sa harap ng mesa. May hawak na folder. Si Mr. Ramos po nasa conference room na. Nakaset up na para sa project coordination meeting. Siya na naman? Opo. Mukha excited nga, ma'am. Nagdala pa ng projector at pandesal. Pandesal? Laila, nasa corporate building tayo, hindi karinderya. Ma'am, baka masarap daw po eh. Mainit-init pa raw. Huminga siya ng malalim. Fine. Pero kung maglalabasin ng palaman na peanut butter, aalis ako. I hate peanut butter.
Pagpasok niya sa conference room, bumungad agad si Ethan. Naka-roll-up sleeves, nakahawak sa remote ng projector at may tray nga ng pandesal sa mesa. Good morning, ma'am. Bati nito. Good morning, Mr. Ramos. We'll start in 5 minutes. Where's the team? They're setting up the reports, pero ma'am, kumain po muna tayo. Lalo na kayo. Breakfast is the most important meal of the day. Pinagtaasan niya ito ng kilay. Tingin mo ba yan ang solusyon sa project proposal? Hindi po. Pero baka makatulong para hindi sumakit ulo nyo habang binabasa yung mga boring slides. Hindi boring ang slides ko. Aniya at umupo sa mesa. Nalanghap niya ang masarap at nakakagutom na amoy ng pandesal. Oo nga pala ma'am. Award-winning PowerPoint templates. Sagot nito habang kumakagat sa pandesal. Halatang nang aasar talaga. Habang nagmi-meeting, napansin ni Bianca na mabilis magtrabaho si Ethan. Organize ang notes nito, mabilis mag-follow up sa mga kailangan, at marunong makipag-usap sa team. Pero kahit seryoso, lagi itong may banat. Sir Joel, good idea yan. Pero baka masyado tayong number savvy. Sabi nga ni ma'am, gusto niya ng precision with emotion. Right, ma'am? Nagulat siya at kunwari ngumiti. May kakaibang timpla sa tuwing sinasali siya nito sa usapan. Parang nawiwindang siya sa sarili. Hindi siya sanay. Hindi siya sanay na nakangiti habang nagtatrabaho. Pagkatapos ng meeting, sabay silang lumabas. Tahimik si Bianca habang nagla-laptop. Pero si Ethan, naglalakad sa tabi niya. Bitbit ang tray ng natirang pandesal. Ma'am, gusto niyo pa? May isa pang peraso. Huwag niyo nang tanggihan, sayang carbs. Hindi ako masyado sa carbs. Yung extra siguro. Nagka-carbs na ngayon. Sabi ni Ethan na hindi nag-iisip. Biglang tumigil sa paglalakad si Bianca. Lumingon ng matalim sa lalaki. Excuse me? Joke lang po yun. Sorry, hindi ko alam na. Tama ka? Hindi mo alam. Putol niya gamit ang malamig na boses. At tuloy-tuloy siyang naglakad papunta sa elevator. Si Ethan, naiwan na parang batang nahuling nagsabi ng mali. Pagbalik sa opisina, pilit niya ibinalik ang focus sa trabaho. Pero hindi maalis sa isip niya yung linyang sinabi nito. Ba't kailangan niyang maapektuhan? Hindi naman alam ni Ethan at hindi niya naman dapat alalahanin yon. Pero ang totoo, nasaktan siya kasi totoo ang ibig sabihin na si Marcos nag-enjoy sa buhay at siya naman nakafocus lang sa trabaho. Nang tingnan niya ang reflection sa glass wall, napansin niya ang sarili. Impeccable suit, flawless makeup, empty eyes. Trabaho lang kasi ang meron at pera. Pero deserve niya ito kasi ito ang pinili niya. Kinahapunan, kumatok si Ethan sa opisina niya. Ma'am Bianca. Ma'am, pasensya na po tungkol kanina. Hindi ko sinasadya. Pasok. Malamig niyang sabi dito. Pumasok ito at may hawak na maliit na cup ng kape. Peace offering. Black coffee, walang caramel. Tumingin lang siya ng walang ekspresyon. Alam mo, Mr. Ramos, hindi lahat ng bagay natatakal ng jokes. Minsan, mas mabuting manahimik. Tumango si Ethan. Seryoso na ngayon. Tama po kayo. Pero minsan din, mas mabigat kapag puro tahimik na lang ang nangyayari. Napatingin siya sa lalaki. May sinseridad sa mga mata nito. Hindi yung usual na makulit na ngiti, kundi yung parang may malalim na hindi niya inaasahan. Di ko alam kung anong pinagdadaanan niyo, ma'am. Pero kung nasaktan man kayo sa biro ko, hindi ko yun sinasadya. Ang nasa isip ko lang baka gusto niyong tumawa at baka kailangan niyong matawa kahit paminsan-minsan. Kinuha ni Bianca ang cup. Thank you. Ngumiti si Ethan ng tipid. That's the first time you said thank you to me. Huwag ka masanay. Sagot niya agad pero may bahagyang ngiti sa labi. Pagkaalis ni Ethan, napabuntong hininga siya. He's insufferable. Bulong niya sa isip, pero sa puso niya may konting kabog. Hindi dahil sa galit.
dahil sa kakaibang ginhawa. Binuksan niya ulit ang social media. At ayun na naman, si Marcos at ang bagong girlfriend nito. Nag-post ng pictures sa beach. At ang nakasulat sa caption, she said yes. Napatigil siya sa paghinga. Mga sandaling panahon lang. Hindi niya alam kung anong mas masakit. Yung inalis siya sa plano o yung may pumalit to sa kanya. Pinilit niya itago ang luha, pero may isang tumulo. Agad niya itong pinunasan. Pinangako niya sa sarili na hindi na siya iiyak. Hindi na, at wala siyang oras para doon. Kinabukasan, pagpasok niya, naabutan niya si Ethan na nag-aayos ng projector sa meeting room. Nakatuck in ang shirt, maayos ang tie, at wow, himala. Parehong kulay ng medyas. Good morning, ma'am. Ngumiti siya ng bahagya. Wow matching socks. Improvement yan. Para di na ako mapagalitan ng Reyna ng Arcanes. At doon sa gitna ng maingay na opisina, napangiti si Bianca. Hindi dahil sa professionalism. Hindi dahil sa project. Kundi dahil sa isang lalaking marunong magpatawa sa tamang oras. Kahit ang puso niya hindi pa buo. Malamig ang simoy ng hangin. Sa gabing yun ang ihatid ni Ethan si Bianca pa uwi mula opisina. Ang biyahe ay tahimik sa loob ng kotse. Pero hindi dahil sa traffic. Tahimik si Bianca na nakakunot ang noo habang nakatitig sa tablet. Nagre-review siya ng slides para sa Cebu Business Summit. Ma'am. Basag ni Ethan sa katahimikan. Sigurado po ba kayong ayaw niyo magpahinga muna? Baka mag-overheat na yung utak niyo. Hindi ako nasusunog, Ramos. I'm just analyzing things. Same thing. Minsan mas mainit pa yung analysis niyo kaysa sa aircon Hindi naman nagbubuga na mainit na hangin ng aircon. Minsan kaya ginagawa ng aircon yun kapag sira. Alam mo, Ethan, focus on the road. Ito na nga po, ma'am. Focus na focus. Napabuntong hininga si Bianca pero bahagyang napangiti. Isang maliit na ngiti na agad niyang pinigilan. Sa Cebu, ma'am. Ako na pong bahala sa logistics, Pero baka mahirapan tayo sa schedule kung magdadagdag pa tayo ng mock presentation sa gabi. Hindi pwede. Kailangan ko makita kung paano magre-react ang investors. Hindi ako pupunta doon para umasa sa vibe. Pero ma'am, baka kailangan nyo rin umasa minsan sa vibe. Excuse me? Yung pakiramdam lang. Di lahat kailangan laging planado. Minsan yung best pitch, yung galing sa gut. Tsaka, di po lahat ng plano natin natutupad doon nangyayari. Napataas ang kilay ni Bianca. That's not how business works, Ethan. Baka yun nga po ang problema. Mas masaya kung minsan may space din para sa puso. Tahimik si Bianca. Nilingon niya ang labas ng bintana kung saan nagsisimula ng bumagsak ang maliliit na patak ng ulan. Space for the heart. Hindi yan kasama sa plano ko. Narinig ni Ethan na sinabi nito at napangiti. Di ako nang bahala dun. Pagdating sa tapat ng kondo, binuksan ni Ethan ang payong at sinamahan siyang bumaba. Ma'am, ingat kayo May bagyo raw, baka madelay yung flight natin. Hindi pwedeng madelay. We have to present this week. Copy, ma'am. Pero kung sakali mas stranded tayo, at least may kasama kayong pogi. Pogi? San banda? Hindi ko napansin. Baka bukas mapansin niyo na. At sa unang pagkakataon, umalis si Bianca na may bahagyang ngiti sa labi. Kung may award para sa pinakamalas na linggo ng taon, panalo si Bianca de Silva. Una, nalaman niyang canceled ang flight pabalik ng Maynila dahil sa bagyo. Pangalawa, stuck siya sa isang maliit na probinsya kung saan ang pinakamodernong makikita mo ay ang lumang coffee maker ng resort. At pangatlo, at pinakamatindi, ang kasama niyang stranded walang iba kundi si Ethan Ramos. Ang walking embodiment ng "it's fine" philosophy na labis niyang kinaiinisan. Ma'am, positive thinking lang. Ani Ethan habang inihahanda ang instant noodles sa maliit na resort kitchen. Positive thinking won't stop the typhoon, Ethan. Kung di ka sana nagsalita kagabi about being stranded,
Hindi sana nangyari to. Nadinig ka tuloy ng sanlibutan. Hay nako, hindi to pwede. Stress na ako, basa pa yung shoes ko. Sinabi ko naman sa inyo na may bagyo eh. Tsaka hindi lahat ng plano, di ba, nasusunod? Sabi ko, di ba yun? Positive thinking lang po tayo para maiwasan ang wrinkles sa maganda niyong muka. Excuse me? Di ko sinabing may wrinkles na kayo, ma'am. Sinabi ko lang, prevention is better than cure. Kung pwede lang niyang ihagis ang folder sa mukha nito, ginawa niya na. Pero sa halip, napabuntong hininga siya tumingin sa labas ng bintana. Ulan, hangin, at dagundong ng alon, malapit sa dalampasigan. Perfect! Business trip from hell indeed. Dapat kasi, simple lang ang plano. Business presentation sa regional investors. Pero dahil sa bagyo, na-cancel ang flight nila pabalik at na-delay ang meeting. Ang mas masakit, wala silang choice kundi magstay overnight sa maliit na beachside inn. Isang kwarto lang ang available. Ma'am, don't worry, may divider naman yung kama. Divider? Ayoko ng budget hostel, Ramos. Yun lang daw available eh. Pero may libreng kape. Hindi na siya tumugon pa. Ang ginawa niya, kinuha ang laptop at nagkulong sa kabilang side ng kama. Pilit inaayos ang presentation na dapat ay bukas na lang nila ipapakita. Habang si Bianca ay abala, si Ethan naman umupo sa sahig. Nakasandal sa dingding, kumakain ng noodles. Gusto niyo, ma'am? No. Sure kayo? Korean spice ito, limited edition. Hindi ako makain ng MSG. Yung stress niyo, ma'am, may MSG din. Minsan okay lang mag-cheat day. Napatingin siya dito. Handa sanang sumagot pero napansin niyang nakangiti lang ito. Sincere na ngiti. Hindi pilit. At sa kaibang dahilan, hindi niya tinuloy ang sermon. Lumipas ang ilang oras, dumagundong ang kulog, at paminsan-minsan kumikidlat. Naubos na rin ang battery ng kanyang phone, pati laptop. Tahimik sa loob ng kwarto, maliban sa tunog ng ulan, at mahihinang tawa ni Ethan, habang pinapanood ang ulan sa bintana. Alam mo, ma'am, naalala ko yung first time kong na-stranded din dati. College pa ako nun. Nasa bus ako pa uwi ng probinsya. Nasira yung gulong sa gitna ng bagyo. May isang matandang babae iyak ng iyak kasi hindi daw siya makakauwi sa apo niya. So, dinulungan ko. Pinayakap ko yung bag ko sa kanya kasi malamig. Ang heroic naman. Hindi naman. Pero dun ko naisip, gusto kong makatrabaho yung mga taong katulad niya. Yung kahit mahirap, may pangarap pa rin. Tahimik si Bianca. Hindi niya alam kung bakit pero gusto niyang makinig pa. Ba't ka nga pala napunta sa corporate world? Napakamot ng batok si Ethan. Mahirap sagutin yan ah. Siguro kasi gusto ko magamit yung utak ko. Hindi lang yung kabahitan ko. Gusto ko ipakita na kahit taga-assist lang ako, kaya ko magpalakas ng isang kumpanya. Hindi niya napigilang mapatitig. Ngayon lang niya narinig si Ethan magsalita ng seryoso. Walang halong joke. May lalim pala sa mga ngiti nito. At sa ilalim ng baduy na polong may cartoon print, may taong totoo, grounded at may puso. Ba't parang hindi kita ma-imagine na mabigat kausap? Biro niya. Kasi hindi ko gustong maging mabigat ang usapan. Sapat na yung mga problema natin sa trabaho, di ba? Siguro nga. Tumayo si Ethan, lumapit sa bintana at tiningnan ng malakas na ulan. Di nyo kailangan maging perfect palagi, ma'am. Excuse me? Wala lang. Minsan kasi parang lahat ng galaw nyo nakascript. Parang natatakot kayo magkamali. That's called being professional? Napasimangot na siya. O baka takot ka. Minsan yung mga taong sobrang takot sa mali, yun yung mga taong pinakamalungkot. Napatigil si Bianca. Hindi siya sanay na pinagsasabihan. Hindi siya sanay na may nakakakita sa kanya. At lalong hindi siya sanay sa ganitong klase ng kabaitan. Hindi judgmental ang lalaki pero nakakaabot sa ilalim ng balat. Ethan, at parang alam mo lahat ng tama kong sagot. Pero mali ang timing. Gift ko yan. Pagkalipas ng ilang minuto, kumidlat ng malakas. Napasinghap si Bianca at biglang napahawak sa kumot. Okay ka lang, ma'am?
Hindi ako takot nagulat lang. Sure. Umupo si Ethan sa gilid ng kama. Maingat. Alam mo kung gusto mo hindi marinig yung kulog, may teknik ako. Tiningnan siya ni Bianca nang nagdududa. Anong teknik? Magkwento ka ng pangit na experience. Pag naglabas ka ng sama ng loob, di mo na mapapansin yung tunog ng kulog. Therapist ka ba? Hindi, pero certified listener ako. Napailing siya pero hindi na rin nakatiis. Okay, fine, sige. Huminga siya ng malalim. May ex ako, architect. Iniwan ako kasi mas pinili ko yung promotion kesa sa relasyon namin. Ayaw ko siyang sisihin pero ang sakit. Kasi pinili ko yung tama pero ako yung talo. Tapos para akong miserable kasi siya yung masaya. Tapos ako focused lang sa work. Ilang segundo lang, tapos narinig niya nagsalita si Ethan. Baka hindi mo lang napili yung tama, ma'am. Baka napili mo lang yung kailangan mo sa mga oras na yon. Sa totoo lang yun, tama. Madalas para sa iba, yun yung kailangan nila. Pero, yung totoong kailangan, kinukuha natin yun para sa sarili. Hindi niya alam kung bakit, pero napalambot ang puso niya. Walang halong sarkasmo o pang-aasar ang lalaki nang nagsalita ito. Seryoso si Ethan, pero ramdam niya yung empathy, hindi awa kundi pang-unawa. At ikaw, may minahal ka na ba? Oo, pero hindi ako pinili. Bakit? Siguro kasi masyado akong simple. Alam mo yun, yung tipong mabait pero hindi exciting. Ngumiti si Bianca. Halos hindi niya namalayang sinabing, di ka naman boring. Wow, compliment yun ah. Gusto mo ba record ko? Ethan? Sorry, pero salamat. Ang bagyo ay patuloy sa labas. Sa loob ng kwarto, tila may kakaibang katahimikan. Yung klase ng katahimikan na hindi awkward, kundi komportable. Tiningnan ni Bianca si Ethan. Nakaupo ito, may hawak na tasa ng kape, nakatingin lang sa ulan. Walang power, walang cellphone signal, walang wifi, pero hindi niya naramdaman ang pagkainip. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang peace of mind. Ethan, Po, thank you. para saan? Sa mga kwento mo, sa hindi pagiging annoying ngayong gabi. So bukas ulit, magiging annoying ako. Ewan ko, depende sa'yo. Pero hindi ako maiinis kapag may kape kang binigay sa akin. Noted, ma'am. Pero wag pa sobra sa kape ah. Baka magulat kayo, crush nyo na ako. Umirap siya dito. Ewan ko sa'yo, matulog ka na nga. Tsaka huwag kang gagawa ng kalokohan ha. Di po talaga. Sa taas ba naman ng respeto ko sa inyo? Kahit minsan maarte kayo. Sige po, good night. Tumayo ito at lumipat sa sariling kama. Natawa siya. Hindi yung polite na tawa na lagi niyang ginagamit sa mga board meetings. Ito yung tawa na bukal sa loob. Maya-maya, nagdim ang ilaw. Ubos na ang battery ng solar light. Great. Mas lalong perfect ang gabi. Relax, ma'am. Dito lang ako. Sabi ni Ethan, kinuha ang flashlight mula sa bag. Nagliwanag ang maliit na silid. At doon niya nakita na nakangiti ito. Alam mo, Ethan, kundi ka lang baduy, baka may girlfriend ka ngayon. Eh di good news, ma'am. Pwede pa akong magpa-rebrand. Ano ka produkto? At pareho silang natawa, sabay na sabay habang patuloy ang malakas na ulan sa labas. Kinabukasan, wala ng bagyo. Pagising ni Bianca nakita niyang natutulog si Ethan sa sahig. Balot ng kumot, may hawak pang notebook. Nilapitan niya ito at curious at sumilip. Nakasulat na ng sketch ng bagong slide design. Hindi nga masama. Mahina niyang bulong. At doon habang pinagmamasdan niya si Ethan, napansin niya ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Sa pagkakataong yun, hindi niya iniisip ang tungkol sa pagiging perpekto. Iniisip niya ang isang lalaking kayang gawin ng maganda, ang pagiging hindi perpekto. Nang gumalaw ito, mabilis siyang kumilos at nagkunwaring nag-aayos siya sa salamin na hotel room. Sinulyapan niya si Ethan sa gilid.
Suot nito ang puting long sleeves na medyo kulubot na. Tiniklop ang manggas at pinatungan ng simpleng wristwatch. Ready na kayo, ma'am? Ready ako palagi. Ikaw, kagigising mo lang eh. Kagabi pa ako ready, ma'am. Pasensya na, nagusot yung damit ko. Ako nang bahala sa intro, kayo na sa final pitch. Wait, ikaw mag-i-intro? Oo, ako raw ang kilala ng mga investors dito. Na-assign sa akin ni Sir Martin dati. Don't worry, ma'am. Hindi ko sisirain ang branding. Tumaas ang kanyang kilay, pero hindi na nagsalita pa. Sige na nga, aniya. Pagkatapos ng stranded incident, siguro pwede niya nang pagkatiwalaan ng lalaki. Kahit konti. Pagdating nila sa venue, sinalubong sila ng mga investors. 5 silang nakaupo sa mahabang mesa, pawang seryoso at formal. Ang dating ni Bianca gaya ng dati. Composed, confident, deliberate, pero si Ethan ibang klase. Good morning, gentlemen. Bungad ni Ethan. May sigla at may ngiti sa labi. Sana okay lang po yung biyahe nyo. Ako nga po pala si Ethan Ramos, ang personal assistant, executive aide ni Miss De Silva. Pero ngayong araw, ako muna yung taga-benta ng pangarap. Nagkatawanan ng mga investor. Maging si Bianca napatingin at bahagyang natawa sa loob ng kanyang isipan. Nagpatuloy si Ethan. Matatag, ngunit may init ang tinig. We're here not just to show numbers, but to share a vision. Kasi sa huli, hindi lang profit ang hinahanap ng tao, kundi purpose. At kung may taong marunong gumawa ng purpose, maging sa pinakamaliit na detalye, yan si Miss Bianca De Silva. Natigilan siya. Hindi siya sanay na pinupuri in public. Usually siya ang bumubuhat sa iba. Pero ngayon parang iba. Parang sinasalamin ni Ethan ng katulad niya at ipinagmamalaki sa ibang tao. Habang nagpapresenta siya ng slides, pansin ni Bianca na attentive ang mga investors. Walang gumagamit ng cellphone. Walang bored ang muka. At sa tuwing may katahimikan o seryosong tanong, si Ethan ang unang pumapasok. How will this branding expansion connect emotionally to consumers? Tanong ng isang investor. Sir, kasi sa panahon ngayon, hindi lang produkto ang binibili ng tao, pati pakiramdam. Gusto nilang maramdaman na paggamit nila yung brand, bahagi sila na isang kwento. And you think that works in our market? Yes po. Kasi kahit CEO ka o tricycle driver, gusto mong maramdaman na may halaga ka. That's what our campaign will remind them. That you matter. Every single one of them. Kung may bonus lang sana para sa jokes, baka covered na yung initial investment natin. Aniya sa mga investor at muling nagkatawanan ng mga ito. Pero sa likod ng tawanan, nakikita ni Bianca ang seryosong respeto. Ethan had them in his hands. At hindi dahil sa karisma lang, kundi dahil sa isang malinaw na intensyon. Pagkatapos ng presentation habang kumakain sila ng late lunch kasama ang mga investors, lumapit si Mr. Tan, isa sa pinakamayaman sa grupo. Miss De Silva, impressive presentation. But I must say, your assistant is quite remarkable. Yes, he is. At sa unang pagkakataon sinabi niya yun ng walang halong sarkasmo. Nang makaalis na ang mga investors, agad na tumawag sa cellphone si Laila. Ma'am, 3 sa kanilang confirm agad ng funding. As in 3. 3? Opo, sabi pa nila. They like the human approach ni Ethan. Saka daw hindi intimidating si Miss De Silva. Friendly daw kayo. Halos malaglag ang folder na hawak niya. Friendly? Ako? Yun po ang sabi nila. Tumawa naman si Ethan, ginagaya ang tono ng investor. She smiled at us with sincerity, ma'am. First time daw nila makakita ng VP ng Arcanis. Saad naman ni Ethan. Tiningnan niya ito ng matalim, pero sa halip na mainis na pangiti siya. Okay, I must say congratulations, Mr. Ramos. Sabi niya, ang tinig ay halos pabulong. You did well. Thank you, ma'am, pero teamwork yun.
No, alam nating pareho na ikaw yung nagdala. Tahimik silang naglakad palabas ng venue. Bitbit ang folders habang ang hangin ay maaliwalas na. Pagbukas nila ng pinto palabas, sinalubong sila ng amoy ng dagat at sikat ng araw. Ethan, you were incredible in there. Kayo rin, ma'am. Pero mas incredible kayo pag di niyo sinusubukan maging perfect. Napatawa siya. At para sa unang beses sa loob ng maraming taon, hindi niya tinago ang tawang yon. Baka ikaw ang dahilan kung bakit mawawala ang professionalism ko, Ramos. Kung yun ang kapalit ng ngiti niyo, I think worth it. 11:00 ng umaga. Tahimik ang opisina ni Bianca habang nakasandal siya sa swivel chair. Hawak ang tasa ng kape. Sa wakas, may pahinga siya. Kahit 5 minuto lang mula sa sunod-sunod na meeting. Habang nagsiscroll ng phone, napahinto siya sa isang post sa social media. Isang litrato. Ang ex niya. Nakangiti habang nakayakap sa fiancé nito. May caption pang, "Forever starts soon." Prenup, shoot, counting the days. Parang biglang nanigas ang daliri ni Bianca. Tila humigpit ang hawak niya sa cellphone at halos mabasag. Ang bilis ah. May halong sarkasmo ang tono ng pananalita niya. Hindi niya maitago ang sikip sa dibdib. Hindi ka pwedeng maapektuhan, Bianca. Career over chaos. You made that choice. Pero kahit anong self-reminder, ramdam niya ang kurot. Si Marcos ang lalaking iniwan siya dahil ang sabi nito masyado siyang abala. At ngayon nag-aasawa na ito. Ma'am, halos mabitawan ni Bianca ang tasa nang biglang bumukas ang pinto. Si Laila, hinihingal, may hawak na folder. Laila, what the hell? Ma'am, emergency. Yung investor po, si Mr. Choi, nag-back out. What? Paano nangyari yon? Kakamiting lang namin last week ah. Solid na yung commitment niya. I know, ma'am. Pero sabi ng team ni Sir Martin, may concern daw sa timeline. Bigla raw silang umatras. At ma'am, hindi lang si Mr. Choi, pati si Mr. Tan ng Revelox, nagdadalawang isip din. Napatigil siya. Dapat 4 na investors na yung secure natin for Cebu project. Ngayon 3 na lang po. Baka maging 2 pa. Ibinagsak ni Bianca ang folder sa mesa. Pinis silang sentido. Ano bang nangyayari dito? Kumabog ang dibdib niya. Hindi lang sa kaba kundi sa inis. Kanina lang nagmumuni-muni siya sa nakaraan. Ngayon, binabagsakan siya ng kasalukuyan. Nasa si Ethan? Ma'am, nasa boardroom pa raw. Tinatry ayusin ang schedule ni Mr. Yoon. Sabihin mo bilisan niya. Hindi pwedeng bumagsak tong project na to. Copy po. Pagkaalis ni Laila, napahawak si Bianca sa mesa. Perfect. Just perfect. Ex na engaged, investors na nagbaback out, at isang kalmadong assistant na baka naman. Agad niyang pinilig ang ulo. No, focus. Business first. Pero kahit anong pilit niyang i-compose ang sarili, hindi maikakaila. Hindi lang investors ang nawawala sa kanya ngayon. Parang may isa ring bagay na dahan-dahang lumalayo. Ang buong opisina ng Arcanis Group ay tahimik ng araw na yon. Tahimik pero mabigat. Parang bawat tiktak ng orasan, nagbabadya ng sakuna. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Bianca, may hawak na report sa kamay, nakakunot ang noo. Ethan, ano ibig sabihin nito? Nakatayo si Ethan sa kabilang dulo ng mesa. Halatang kabado pero kalmado pa rin ang postura. Ma'am, I was told na si Mr. Choi ay nag-pull out ng partnership proposal. May miscommunication po yata ng meeting schedule kahapon. Miscommunication? This is not a simple miscommunication, Ethan. Isa to sa pinakamalaking investor sa project natin. Bakit hindi mo agad naayos? Ba't kailangan pang malaman ko sa email ni Mr. Choi mismo? O di kaya ako hindi pa sinabi sa kanila, Laila? Ma'am, tinawagan ko po siya kagabi pero... Pero ano? Hindi mo kinaya? Hindi mo ginawa yung trabaho mo? Hindi mo nadaan sa jokes mo? You had one job, Ethan! Ramdam ng buong floor ang tensyon. Si Laila at ang ibang staff ay nagkatinginan.
Hindi alam kung makikialam ba o magtatago sa ilalim ng mesa kasi takot sila sa amo. Si Ethan kahit halatang nasasaktan nanatiling mahinahon. Mama ko na pong ako na. Hindi mo kailangang akuin, Ramos. Kasalanan mo talaga to. Alam mo kung bakit kita hindi dapat pinagkatiwalaan sa simula? Kasi lagi ka masyadong relaxed. Lahat ng bagay ginagawa mong biro, lahat vibe. Hindi to maliit na kumpanya para pag-practicean mo ng optimism mo. Tahimik pa rin si Ethan, pero nag-iba na ang mata niya. Hindi na yung laging masaya at papagbiro. Hindi mo kailangan maging feel good palagi. Kailangan mo maging totoo sa level mo. Kung gusto mong umangat, ayusin mo yung pananamit mo, ayusin mo yung tono mo, ayusin mo yung sarili mo. Hindi ka pwedeng umaasa lang sa charm mo. Napatingin sa sahig si Ethan, bago dahan-dahang tumingin kay Bianca. Level ko. Mamalam kong galit kayo. Pero wag niyo naman ako i-degrade. Hindi kita dinedegrade. I'm telling you the truth. Hindi. Ang totoo, sinasaktan niyo ako. Nagulat si Bianca. Hindi dahil sumagot si Ethan, kundi dahil sa tono nito. Hindi to bastos pero diretso. Alam ko po nagkamali ako. Oo, dapat nasaluki yung investor. Pero wala kayong karapatang tawagin ako ng kung ano-ano lang. Hindi po kayo nagmamay-ari ng respeto dito. Excuse me? Totoo po. Si Sir Martin nga, na boss nating dalawa. Kahit kailan hindi ako sinigawan. Hindi niya kailanman pinaramdam na mababa ako. Pero kayo, kahit ilang buwan pa lang tayo magkasama, ilang beses niya na akong ginawang punching bag kapag may mali. Tumahimik si Bianca. Ramdam niyang bumigat ang hangin. I admire you, ma. Kaya kong tanggapin na magalit kayo. Pero wag niyo naman sanang burahin yung pagkatao ko. Hindi porket iba ako sa inyo, baduy na agad ako. Si Laila sa gilid, bahagyang napalunok. Alam nito na hindi ito ordinaryong pagtatalo. Ito na yung punto kung saan may mababasag. Hindi lang relasyon sa trabaho kundi tiwala. Nang matapos magsalita si Ethan, walang ibang lumabas sa bibig ni Bianca kundi katahimikan. Hindi siya nakasagot. Hindi siya sanay na may sumasagot sa kanya. Lalo na si Ethan, na dati lagi nakangiti, laging nagbibiro, laging mahinahon. Kuyan po ang tingin niyo sa akin. Siguro tama po kayo, hindi tayo pareho ng level. Pero sa totoo lang, ma'am, hindi ko kailanman gustong pantayan kayo. Gusto ko lang maging katuwang mo sana. At sa unang pagkakataon, nakita ni Bianca ang likuran ni Ethan habang paalis ito. Hindi na kayoko, kundi taas noo. At sa bawat akbang nito palayo, parang unti-unting bumabagsak sa dibdib niya ang bigat ng salitang binitiwan niya. Pagkatapos ng ilang oras, naiwan siya mag-isa sa opisina. Tahimik, wala ni isang tunog kundi ulan sa labas at mahinang ugong ng aircon. Nakatulala siya sa laptop pero wala na siyang nababasang tama. Bumalik sa isip niya lahat ng sinabi ni Ethan. Napahawak siya sa noo at huminga ng malalim. Ba't ba siya nagalit ng ganon? Totoo naman may mali si Ethan. Pero bakit parang sobra ang naging reaksyon niya? At doon niya naintindihan. Hindi lang dahil sa investor ang galit niya. Galit siya kasi natakot siya. Natakot siyang bumalik sa dating Bianca. Yung perfectionist. Kontrolado ang lahat. Walang espasyo para sa pagkakamali. At sa pagkawala ni Ethan kanina, doon niya naramdaman kung gaano ito naging bahagi ng kanyang mundo. Lumapit siya sa bintana, tinanaw ang ulan, naalala niyang gabi ng bagyo. Nung nagkukwentuhan sila, naalala niya kung paano siya pinatawan ni Ethan ng walang effort. Kung paano siya tinuruan nito magpahinga, ngumiti at matutong tumawa ng totoo. At ngayon, wala na ito roon. Pinikit niya ang mga mata at sa unang beses sa matagal na panahon, nakaramdam siya ng hiya. Hindi lang proyekto ang pinagtulungan namin. Siya yung unang nakaintindi sa akin, hindi dahil kailangan ko siya, kundi dahil gusto niya akong tulungan kahit hindi ko hinihingi. Tumingin siya sa mesa, sa tumpok ng mga report. Wala si Ethan para ayusin yung mga kalat. Walang nagtitimpla ng kape sa tamang oras. Tahimik, malamig at walang kulay ang lugar. Sa unang pagkakataon hindi niya kinaya ang katahimikan. Doon siya napatawa ng mapait. Grabe ka, Bianca. Ang galing mo sa numbers pero ang bobo mo sa feelings.
Tumayo siya, kinuha ang cellphone at nag-type ng mensahe. Ethan, can we talk? Pero ilang segundo lang dinilit niya. Hindi pa siya handa. Hindi pa niya alam kung paano aayusin ang nasira. Ang alam lang niya, hindi niya kayang magpatuloy sa ganitong katahimikan. Sa labas tuloy pa rin ang ulan. Pero hindi na ito nakakatakot. Tila pinapaalala nito kay Bianca na minsan, kailangan talagang mabasa para matutong huminga. 3 araw. 3 araw na walang good morning, Ma'am Bianca. 3 araw na tahimik ang opisina ni Ethan Ramos. 3 araw na parang kulang ang kape. 3 araw na wala siya. Si Bianca De Silva, ang dating kinatatakutang vice president na kayang patigilin ng buong boardroom sa isang tingin, ngayon nakaupo sa harap ng laptop, nakatitig lang sa blank email draft. Pero kagaya na nakaraang araw, lahat ng tinitipa niya at binabasa, agad niyang dinidelete. Pride mo kasi, Bianca. Mahinang sabi niya sa sarili. Sabay, buntong hininga. Di mo alam kung ano mas mahirap. Yung wala siyang ginagawa o yung wala siyang sinasabi. Kinabukasan di na siya nakatiis. Pagbukas ng elevator, nagtanong agad siya sa kung sino kung nakita nila si Ethan. At hindi na siya matatakot na kausapin ito. Pero nang marinig niyang tumawa si Ethan sa loob ng pantry, halos umatras siya. May kasama itong ibang staff. Nagtatawanan at oo, hindi siya nito tinitingnan. Masakit pa rin pala kahit ganun kaliit ang bagay. Kaya bago siya tuluyang lamunin ng pride, pumasok siya. Ramos, mahinang tawag niya. Napalingon ng lahat. Si Ethan lang ang nanatiling kalmado habang hawak ang tasa ng kape. Miss De Silva, kape. Pwede ba tayo mag-usap? Kung tungkol po sa investors, maayos na po yun. Hindi yon. Kung tungkol naman sa report na send ko na rin po sa. Hindi yun, Ethan. Sige ma'am, let's talk. Sa loob ng meeting room, magkaharap silang dalawa. Ethan, I'm sorry. Sabi ni Bianca, marahan, pero puno ng sinseridad. Di ko dapat sinabi yung mga bagay na yun. Hindi mo deserve na marinig yun. Okay lang po. Hindi yun okay. I was wrong. Doon lang siya nito tiningnan. Diretso at parang binabasa ang isipan niya. Alam niyo ma'am, hindi ko akalaing maririnig yan sa inyo. Anong ibig mong sabihin? Kasi dati, imposible ang salitang sorry sa Reyna ng Arcanes. So ngayon iniinsulto mo ako habang nagsasorry ako. Hindi po, nag-observe lang. Bihira kasi makita ang Reyna na bumababa sa trono. Ethan, relax ma'am, joke lang po yun. Pero kung gusto mo ng tawad, may kondisyon ako at malalaman mo yun bukas. May kislap sa mata ni Ethan. Yung uri ng pagkapilo nitong kinaiinisan niya. Umalis ito dala ang tasa ng kape. Kinabukasan, pagdating ni Bianca sa opisina, halos mabitawan niya ang kape nang makita ang sulat sa desk niya. Isang memo na nakasulat na, effective today, Miss Bianca De Silva will serve as assistant to Mr. Ethan Ramos for 1 week as part of team integration and restructuring, approved by Sir Martin Reyes. What the hell is this? Bago pa siya makapagreklamo, lumabas si Ethan mula sa office niya, nakangiti. Lalo siyang nainis nang bumalik na naman sa mismatched socks ang lalaki. Good morning, Bianca. Oh, sorry, Assistant Bianca. Ikaw may pakana nito, no? Hindi ho. Suggestion lang kay Sir Martin. Team integration daw, remember? Ethan, I'm your superior. Not this week. At dahil assistant kita, marami akong babaguhin sa'yo. Simulan natin sa pananamit mo. Shopping tayo. At doon nagsimula ang pinakamalupit na linggo sa buhay ni Bianca De Silva. Noon siya ang pinagbubuksan ng pinto. Ngayon siya na nagbubukas. Noon siya may bodyguard vibes sa stiletto. At pencil skirt. Ngayon flat shoes at slacks. Dala ang folder ni Ethan. Noon siya ang pinapasundo. Ngayon siya ang nag-aabot ng car keys. Ma'am, Assistant Bianca, can you open the door? Halos mapuno ng usok ang tenga niya sa inis. Pero ngumiti pa rin siya. Of course, Sir Ethan.
Habang binubuksan niya ang pinto ng kotse, ngumiti ito ng pilyo. Ang ganda mo pala kapag di masyadong corporate. Shut up! Flat shoes looks good on you. More approachable. Gusto mo bang ipalo ko tong folder sa'yo? Tignan mo to. Marunong na mag-joke. Maganda yan. Kumaganti ka na eh. Sa meeting room, habang si Ethan ay nagsasalita, siya naman ang nagdo-notes. Habang pinapakinggan niya ito, hindi niya maiwasang mapansin kung gaano kaseryoso ito kapag nasa trabaho na. Kung paano nito inalalayan ang kasamahan. Kung paano nito tinutulungan ng mga intern na hindi pinapansin ng iba. At doon, unti-unting lumambot ang puso ni Bianca. Hindi lang ito yung kalugat baduy na Ethan Ramos. Ito yung taong may diskarte, respeto at puso sa ginagawa. Pagod? Tanong ni Ethan matapos ang meeting. Di naman. Sinungaling. Kita ko sa mukha mo, di ka sanay maging assistant, no? Hindi lang ako sanay na pinaglalaroan ng isang katulad mo. Sabi niya sabay irap. Hindi kita pinaglalaroan. Life lesson lang. Napairap siya ulit. So, ako yung experiment mo ngayon. Ngumiti si Ethan at mahinang natawa. Hindi, ma'am. Just giving you the taste of your own medicine. Aangal pa sana siya pero sa loob alam ni Bianca deserve niya ito. At kahit nakakainis si Ethan, kahit gusto niyang ibato ang clipboard sa ulo nito, hindi niya magawa. Kasi sa gitna ng lahat natututo siya. Natutunan niyang tumawa ulit, natutunan niyang hindi kailangan ng makeup para magmukhang confident. At higit sa lahat, natutunan niyang hindi kailangan palaging nasa trono para mapansin. Pagbalik nila sa opisina, si Bianca ang nagbukas ng pinto para kay Ethan. Thank you, Assistant Bianca. Sabi nito sabay kindat. Napailing na lang siya. Pero hindi niya mapigilang mapangiti. Ethan, next time, ako naman ang magpapabukas ng pinto. Deal. Pero sa puso ko, bukas na yan. At yung bukas na yan matagal na. At doon siya natahimik. Hindi akalain ni Bianca na ganon kabilis bumaliktad ang sitwasyon. Kahapon, halos gusto niya magbitiw sa trabaho dahil sa sunod-sunod na problema. Ngayon nakaupo siya sa conference room, kasama si Ethan Ramos. Nakangiti habang pinipirmahan ni Mr. Choi ang renewed partnership deal. Mr. Silva, Mr. Ramos, I am sorry for the misunderstanding last time. I realize your project has great potential. I'm back in. At parang may fireworks sa loob ng utak ni Bianca. Thank you so much, Mr. Choi. You won't regret this. Si Ethan naman nakangiti lang. Parang sanay na sa tagumpay. Pagkatapos pumirma ni Mr. Choi, nakangiti itong bumaling sa kanila. You two should celebrate tonight. My treat. There's a new bar across the hotel. You deserve it. At bago makatanggi si Bianca, sumabat agad si Ethan. Sir, that sounds perfect. That night, andun sila sa bar. Hindi bilang VP at assistant. Kundi dalawang taong sabay huminga matapos ang matinding bagyo. May live band, may ilaw, at sa unang pagkakataon nakita ni Ethan si Bianca. Ang ibang version nito. Walang takong, walang blazer, naka-sleeveless lang at may tawa na hindi galing sa professional courtesy. Nagkakwentuhan pa sila. Okay ka lang? Of course. You know, Ramos, hindi ko alam kung ba't ako nandito. Para mag-enjoy? Hindi, para makalimot siguro. Tumahimik si Ethan, pero hindi na nagtanong pa. Alam mo ba ikakasal na si Marcos? Yung ex ko. Yung iniwan ako kasi mas pinili ko yung karir ko. Tama naman siya, di ba? Pero, parang ako pa rin yung talo. Nang palabas na sila ng bar, si Ethan na ang nagbayad. Assistant duties. Pagsakay nila sa kotse, pinilit ni Bianca na maglagay ng music. I need sound. Silence is depressing. At sumabay sa ulan sa labas ang tunog ng lumang love song sa radyo. Si Ethan naman, sumabay sa kanta, off-key din, hanggang sa pareho silang humagalpak ng tawa. Nakatingin sila sa labas, sa mga ilaw ng lunsod, tapos biglang nagring ang cellphone niya. Speaking of,
Peke siyang natawan habang pinapakita kay Ethan ang screen ng cellphone. Universe nga naman. Kinayom niya ang palad pero sinagot niya pa rin at naka-loudspeak. Hello? Hello, B. Malumanay ang boses ni Marcos. I know it's been a while. I just wanted to invite you to the wedding. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang tawag na yun ang mismo ang kinatatakutan niya. Mabilis siyang lumingon kay Ethan. Na noon, nagulat din pero sandali lang. Ngumiti ito na para bang pinapahiwatig sa kanya na okay lang. Pero para sa kanya hindi okay yun. Wow, that's just thoughtful. I just wanted to make peace. You were an important part of my life. Important. Wow, Marcos, that's sweet. So I'm like a chapter in your success story now. That I'm your damn prologue. And she's your epilogue. Bianca, I didn't mean... Don't. You already made your choice. And congratulations. I'm sure she's perfect. Unlike me, di ba? Tahimik sa kabilang linya. Ramdam ni Ethan ang bawat bigat ng paghinga niya. Bianca. Don't. Please wag mo akong kausapin ngayon. Pero ilang segundo lang, siya na ang bumasag sa katahimikan. Alam mo ba, Ethan? Wala naman talaga akong maayos na tahanan. Nagulat ang lalaki pero hindi nagsalita. Iniwan ng mga magulang si Bianca nung bata pa siya. Parehong abala sa negosyo ang mga ito. Lumaki siyang may yaya, may driver, may tutors pero walang pamilya. Tapos habang lumalaki ako, yung mga tao sa paligid ko puro peke. Akala mo kaibigan mo, pero ginagamit ka lang para makaakyat. Kapag di ka VP o kung wala kang power, wala rin sila. Bianca. Akala ko si Marcos na siya yung totoo eh. Siya na yung makakasama ko. Pero nung pinili ko yung trabaho, umalis siya. At oo, siguro kasalanan ko kasi karir lagi inuuna ko. Pero yung karir ngayon, yung meron ako ngayon, yun na lang yung meron ako. Trabaho na lang. Kasi yun lang yung hindi ako iniiwan. At yun yung ayaw ko mawala. Tahimik si Ethan at wala siyang sinabing drama. Walang, it's okay. Ang ginawa lang nito, kinuha ang kamay niya sa marahang paraan. At sa unang beses, hindi yun binawi ni Bianca. Sa labas, humihina na ang ulan. Sa loob, pareho silang tahimik. Nakatingin sa dilim ng kalsada. Pero kahit walang salitang binitawan, naramdaman ni Bianca na may kakaiba. Parang sa wakas, may isang taong hindi nagmamadaling umalis. Ethan, thank you. Para saan? For staying. Wala yun. Pero kung iiyak ka ulit, sana sa harap ko. Para di mo kailangan magpanggap na okay ka. 5 araw. 5 araw ng tahimik ang opisina. Walang corny jokes. Walang nag-aalok ng kape. Walang nagsasalita ng, relax ma'am. Di mo kailangan manalo sa PowerPoint presentation. At doon lang tuluyang naramdaman ni Bianca na namimiss niya si Ethan. Hindi siya sanay sa ganitong tahimik. Kahit nung una inis na inis siya sa pagiging makulit nito. Parang may butas ang araw niya kapag di naririnig ang, ma'am baka gusto mo ng pahinga. Ngayon puro echo lang at tikatik ng keyboard at sipol ng aircon ang kasama niya. Binuksan niya ang phone at nag-scroll ng messages. Wala. Huling chat kay Ethan puro tungkol sa investor meeting. 2 araw bago sila nagkahiwalay. Wala ring online status. At higit sa lahat, parang typical lang dito na mawala bigla. Marahil ghosting stage ang tawag dito. Para din siya nung iniwan ng ex niya. Good morning, Miss De Silva. Bati ng receptionist sa dumaan. Good morning. Naroon na raw si Sir Martin. Bagong balik mula abroad. Perfect chance para i-report lahat ng updates. Pero ang totoo may isa lang siyang gustong itanong. Pagpasok niya sa opisina, sinalubong siya ni Sir Martin. Pamilyar na aura ng pagiging kalmado pero authoritative. Bianca, it's good to see you. I heard you and Ethan did a great job. Investors are happy. Thank you, sir. By the way, sir, si Ethan po. Hindi ko po siya nakikitang bumabalik sa office since the presentation. Yes. He went home to Cebu. Cebu? May masamang karamdaman ng kanyang nanay.
He filed for an indefinite leave and I approved it. Indefinite leave? Yes, he said he needed some time to think things through. Did he mention kung babalik ba siya? Wala siyang sinabi. But you know Ethan, he's always been unpredictable. Pero sa loob niya, parang may nag-e-echo na hindi na babalik si Ethan. Nang makarating siya sa desk ng lalaki, na dati nitong teritoryo, nakatambak na ang ilang papeles. Naalala niya kung paano niya ito binara nung una. Pero kalaunan, nagkasundo din sila. Nang gabing yon, hindi siya mapakali. Hindi rin siya makatulog. Kahit ilang ulit siyang nagbasa ng project proposals, hindi siya makapag-focus. Ang totoo, wala naman talagang dahilan para maging ganito siya ka-distracted. Pero ang kanyang damdamin matigas ang ulo. Pero 3 araw na wala pa rin. Hinihintay niya talaga si Ethan. Sa huli napatingin siya sa calendar ng table. 2 buwan. 2 buwan lang silang magkasama pero parang ang laki ng puwang na iniwan nito. Get a grip, Bianca. Hindi ka pwedeng ganito. Assistant lang yun. Pero sa mismong sagot ng puso niya, maririnig ang totoo. Hindi lang siya basta assistant. Kinabukasan maaga siyang pumasok. Diretso sa HR. Hi, can I request Ethan Ramos' file? Gusto ko lang i-review yung pending projects niya. Sure ma'am, pero FYI lang po. Hindi pa siya nag-file ng resignation, leave lang po talaga. Okay. Tipid niyang tugon, pero sa loob niya mas lalo siyang nainis. So hindi talaga siya nito sinabihan na aalis ito. Isang text, wala. Ghosting talaga to hahabulin niya ba? Sa tanghali, habang nakaupo sa desk, bigla niya binuksan ang travel website. Cebu. Wala sa plano. Wala sa schedule. Pero hindi siya nagdalawang isip. Paglabas niya ng office, dumiretso siya sa parking at agad tinawagan ng HR assistant. Sabihin mo kay Sir Martin, I am filing an emergency leave for personal reason. Noted po ma'am, for how many days? Indefinite. Pagpatak ng gabi, nakasakay na siya ng eroplano papuntang Cebu. Habang nakatanaw sa bintana, nakikita niya ang ilaw ng Maynila na unti-unting lumiliit. Hanggang sa maging tuldok na lang. At sa bawat tuldok, parang kasabay niya na mga alaalang naiwan. Nakahawak siya sa cellphone. Binabasa ang huling text mula kay Ethan. Simple lang yon pero yun ang totoong salita na naggaling sa ibang tao. Wait for me, Ramos. Hindi pa tapos to. At sa unang pagkakataon, si Bianca de Silva, ang dating hindi lumalampas ng Makati kapag walang schedule, nag-file ng leave. Hindi dahil sa stress, kundi dahil sa isang lalaking baduy. Pero gwapo at marunong magparamdam ng halaga. At kung tadhana, ang flight attendant, marahil ngumiti ito at sinabing, Fasten your seatbelt, ma'am. You're about to fall. For real this time. Mabigat ang hangin ng gabing yon. Parang may paparating na pagbabago. 3 araw na si Bianca sa Cebu pero wala pa rin siyang makitang bakas ni Ethan. Hanggang sa isang hapon, nakilala niya si Nico. Isang tricycle driver na napagtanungan niya habang nag-aabang na masasakyan sa gilid ng kalsada. Ethan Ramos baka si Kuya Empoy nga yun. Anak ng tita ko. Nasa bahay lang yun sa may Talisay. Pwede mo ba akong ihatid doon? Walang problema, ma'am. Sakay lang po. At habang umaandar ang tricycle sa makipot na kalsada ng Talisay, hindi niya maiwasang maalala ang lahat. Ang plano ni Bianca noon, diretsong airport, pero pagdaan niya sa Makati Avenue, nadaanan niya ang coffee shop na dati nilang tambayan ni Marcos, ang The Third Mug. Naisip ni Bianca na umiwas, pero sa halip huminto siya, bumaba at pumasok. Nakita niya si Marcos. Hi. Akala ko di ka papasok. I saw you outside. Umupo siya sa tapat nito. Sa gitna ng aroma ng espresso, may halong amoy ng salitang hindi nasabi noon. So I'm glad you came. Di ko alam kung makakarating ka sa wedding but I wanted to talk to you. I know it wasn't fair. Lahat na nangyari sa atin. I was selfish but you were too. I know.
And I blamed you for a long time, pero to be honest, pareho tayong mali. Tahimik ulit hanggang sa bigla itong tumawa ng mahina. You still drink your coffee black. Old habits die hard. Still stubborn too. And you still have bad taste in ties. Ganting biro niya dito, sabay turo sa stripe na necktie. Marcos, do you love her? Yes, I do. Good, kasi kung hindi mo siya mahal, susuntukin kita. You haven't changed. Actually, I have. And I think it's time I stop blaming you for choosing happiness. Maybe I should start choosing mine too. Bianca. Don't worry. I'm not here to ruin anything. Gusto ko lang magpasalamat. For what? For leaving? Kung di mo ako iniwan, baka hanggang ngayon, nasa desk pa rin ako at umiiyak habang ang report. Maybe your goodbye pushed me to become someone better. And congratulations, Marcos. I mean it. Bianca. You deserve to be happy too. I hope you find that someone who'll stay with you kahit gaano ka kagulo, kahit gaano ka kaarte at kamaldita. You know what? I think I already did. 2 araw pagkatapos noon, nasa Cebu na siya. At ngayon, nasa harap siya ng maliit na bahay, sa gilid ng kalsada. May hardin na puno ng bougainvillea. Empoy, tita, nandito na po si Ma'am Bianca. Lumabas ang isang matandang babae. Mabait nang ngumiti sa kanya. Ikaw pala yung taga Maynila. Si Ethan nasa likod nag-aayos ng lumang motorsiklo. Pag-ikot niya sa gilid ng bahay, doon niya nakita ang lalaking matagal niyang hinahanap. Naka-t-shirt lang, may grasa sa kamay, at may pamilyar ng ngiti. Ramos. Nagangat ang tingin si Ethan at halatang nagulat. Bianca? Tahimik ang ilang segundo. Ang tanging maririnig lang, hampas ng alon sa malapit na baybayin at ang huni ng mga ibon. Ano ginagawa mo dito? Hinanap kita. You came all the way here just to look for me? Hindi. Mabilis niyang tugon pero agad din siyang napahinto. Okay, fine. Oo. Ngumiti naman si Ethan pero halatang kinakabahan. Bakit? Because you disappeared. Ni text wala. Akala ko nag-resign ka na. Bianca. Hindi mo alam kung gaano ka kahirap hanapin. 2 araw akong umikot-ikot dito. At lahat ng tao tinatanong ko kung kilala ka. At nahanap mo rin ako. Hindi yan ang point. Namiss kita, okay? Namiss ko yung ingay mo, yung pangaasar mo, yung kape mong hindi mo naman inuubos. Namiss ko yung ikaw. Bianca. Alam mo, I even ran into Marcos before I came here and we talked. He's happy now and for the first time, I realized I'm happy too. Happy? Because I finally understand something. That I've been chasing perfection all my life. The perfect job, the perfect image, the perfect love, pero ikaw lang pala yung magtuturo sa akin na okay lang maging magulo, okay lang magkamali, okay lang tumawa, kahit di perfect yung font ng presentation. And you know what's crazy? Hindi ko na gusto yung tahimik kong opisina kasi wala ka doon. Bianca. Hindi ako nag-resign. Alam ko. Sinabihan ako ni Sir Martin na magpahinga. Gusto niya maghanda ako for the next project. Pero sabi ko baka hindi na ako bumalik. Bakit? Kasi kung babalik ako, baka hindi ko na kayanin na magpanggap na okay lang akong assistant mo lang. Tumigil ito at huminga ng malalim. Kasi ang totoo, mahal na kita, Bianca. Ang mga salitang yun ay parang hangin na matagal niyang hinintay marinig. Ethan, alam mo ba ikaw lang yung taong nakakita sa akin? Hindi bilang masungit na VP or maarte at maldita, kundi bilang tao? At kahit gaano ka bossy, gusto ko pa rin yan. Padoy ka pa rin? Natural charm yan. Pareho silang tumawa. Hanggang siya na mismo lumapit. At doon, sa harap ng bahay na may bougainvillea, sa dapit hapon, ang simoy ng hangin mula sa dalampasigan na naging saksi nang halikan siya ni Ethan Ramos. Sa di kalayuan, umihip ang hangin dala ang amoy ng dagat at bagong simula. At sa isip ni Bianca, isang malinaw na mensahe ang tumatak. Minsan, kailangan mong mawala sa sarili mong mundo para matagpuan mo
ang totoong tahanan. The End.